kung malapit na ang renewal date ng mortgage mo or kung gusto mong maintindihan ano nga ba itong mortgage renewal, this video is for you. Hello mga kababayan! I'm Sally, your mortgage Pinay dito sa Canada. First, let's talk about what is mortgage renewal. Kapag natapos na ang term ng mortgage mo, usually 1, 3, or 5 years, hindi ibig sabihin bayad na ang bahay mo. Nope! Ang ibig sabihin lang nito, it's time to renew or renegotiate your loan terms. Kailangan mong magdesisyon ulit kung ano ang bagong term, rate, at minsan kung lilipat ka sa ibang lender. Why is mortgage renewal important? Alam niyo ba mga kababayan na ang mortgage renewal ay perfect opportunity para makatipid? Yes! Lalong-lalo na kapag bumaba ang interest rates. For example, kung bumaba ang rates ngayon compared sa first term mo, pwede kang mag-lock in sa mas magandang rate. Less interest, more savings. Also, ito rin ang chance para ma-align ang mortgage mo sa financial goals mo, like saving for renovations or a second property. When should you start preparing? Huwag hintayin ang renewal notice bago ka mag-prepare. Ang lender mo usually magpapadala yan ng renewal notice 3 to 4 months bago matapos ang term mo. Pero, ito ang pro tip ko. Mag-research ka 6 months bago ang renewal date para may oras kang makapag-shop around at mag-compare ng options. Remember, kabayan, huwag basta tanggapin ang unang offer ng lender mo. Negotiate. Kapag hindi mo inasikaso ang renewal mo, ang mortgage mo ay papasok sa lender's default rate na kadalasan mas mataas kesa sa negotiated rate. Sayang ang pera, kaya dapat proactive tayo, kabayan. Sabi nila walang forever. Sa mortgage din ba walang forever? Yes! Hindi mo kailangang manatili sa current lender mo forever. Kung may ibang lender na nag-aalok ng mas magandang rate or terms, pwede kang mag-switch. Yes! May konting paperwork at minsan may fees. Pero ang good news, karamihan ng lenders willing magbayad ng transfer fees para makuha ka bilang client. Kaya always consider this option. Now, kapag magpapalit ka ng lender, baka kailangan mong magbayad ng mga fees tulad ng appraisal or legal fees. Pero don't worry, minsan covered ito ng mga bagong lender bilang incentive para lumipat ka sa kanila. Kaya itanong mo muna lagi kung ano ang included sa offer nila. Isa pang decision na kailangan mong gawin, fixed ba or variable rate ang kukunin mo. Fixed rate, stable at predictable ang monthly payments mo. Variable rate, mas flexible at minsan, mas mababa ang interest rate. Pero, pwedeng magbago depende sa market. I-consider mo kung ano ang mas swak sa lifestyle at budget mo. Quick reminder lang, kapag nagbabalak kang lumipat sa ibang lender, titignan nila ang credit score mo. Kaya make sure na maayos ito bago ang renewal process. Pay your bills on time and avoid taking on big loans bago ka mag-renew. Ngayon, maraming nagtatanong, bumaba ang interest rates, di ba? Pwede na bang mag-renew ng mortgage kahit hindi pa tapos ang term? Yes, pwede naman. Pero tandaan, may penalties kapag maaga kang nag-renew. Pero, sometimes, worth it magbayad ng penalty kung mas malaki ang matitipid mo in the long run sa bagong terms mo. That's something to think about. Kaya importanteng magpa-assess muna kayo bago magdesisyon. Okay? Libre lang naman magtanong at magkonsulta. At may good news ako sa inyo. You can download my free mortgage app kung gusto ninyong malaman ang mga numbers ninyo. Just create a free account and you can do lots of things like pre-qualification, compute your mortgage payments, check the latest interest rates, know how much you will save if you refinance or renew your mortgage, and so much more. Very simple to use. And it's free. I will put the link in the description so you can download it now. So here are my quick tips para smooth ang renewal process ninyo. Number 1 is to start early. Mag-research 6 months in advance. Number 2 is to compare rates. Don't settle for your lender's first offer. 3 is to ask about prepayment options. Kung may extrang pera kayo, dagdagan ang payments para mabawasan ang utang. Number 4 is to plan for future goals.
Kung may plano kang mag-renovate ng bahay, bumili ng second property, paying for your kids' education, need money for investments, or you just need extra funds, i-factor nyo rin yan sa renewal. Kaya mga kababayan, ang mortgage renewal ay hindi basta-bastang proseso. Pero don't worry, dahil nandito ako to make it easy for you. It is an opportunity for you to save and improve your financial plan. If you have any questions, just let me know in the comment section or message me. I'm here to guide you every step of the way. Again, I'm Sally, your mortgage Pinay, and I make mortgages easy.